Hi everyone, ang topic natin for today is ano ang pumipigil sa'yo? So, empowerment for service. At ito ay magmumula sa verse Acts 1:8. So, pag-usapan natin yan. Magandang araw po sa bawat isa. And, ang pag-uusapan natin ay empowerment for service. Pag sinabing empowerment for service, tinutulungan tayo ng Santong Espiritu, pinapalakas tayo para makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Sabi sa ating concept, one of the primary works of the Holy Spirit is to empower believers. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay empowered by the Holy Spirit. Ang trabaho ng Holy Spirit, palakasin ka for you to serve God, to empower believers for service through the Holy Spirit, for us to strengthen us to accomplish what God wants for us. So, ang tanong, si God ba nararamdaman mo sa buhay mo na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng buhay, sa iyong buhay? Ikaw ba ay ginagamit ng Diyos para maka-accomplish napakaganda niyang layunin sa mga tao sa paligid mo, sa kapitbahay, sa pamilya mo, sa mag-anak mo, sa trabaho mo? Ikaw ba ay naging kagamit-gamit sa Panginoon to strengthen people to accomplish the purpose and the empowerment na kailangan ng mga tao sa paligid natin? So, para ma-manifest natin yung God's presence and bless others. And para ma-share din po natin yung mga wisdoms and para mapakita natin to bring glory to God. When the Holy Spirit help us, merong kapangyarihan na nagmumula sa Santong Espiritu, and we are received that from the Holy Spirit, and so that we are the witnesses mula sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, ay magiging powerful witness tayo. Ibig sabihin, maraming tao ang makakilala sa Panginoon sa Kristo because of you, and we are the witnesses in all Judea and Samaria. Kaya sabi dito sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi sa mga Jerusalem at buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, itong verse na to, ibinigay sa atin yung Santong Espiritu na itong mga tao na to na mananampalataya, sila ay tumanggap ng Santong Espiritu at ng kapangyarihan na nagpapalakas sa kanila upang maging mabubuti at maging epektibong saksi ni Panginoong Jesucristo, yung Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, pag sinabi natin saksi, witness, is naranasan mo yung Panginoong Jesus sa buhay mo at gusto mo iparana sa iba. Nakilala mo ang Messiah, ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo at gusto mo din pakilala sa iba. Ang problem sa ating mga Kristiyano, masyado tayong pinaprivatize si Jesus. At again, si Jesus is dapat hindi kinakahiya. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesucristo, nung ipinaglaban niya tayo dun sa krus, hubod-hubad siya. Pinaglaban niya tayo, hindi niya tayo kinahiya. So, bakit natin siya ikakahiya? Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. So, why do we have to keep Jesus in private? Lagi natin pinaprivatize si Jesus. Bakit? Sinasarili natin siya. Bakit? Ayaw natin may masabi yung ibang tao sa atin, natatakot tayo. So, dapat hindi ganoon. Kaya mga kapatid, itong devotion na to, maghatid sa atin ng pag-uudyok na tayo ay lumabas at gawin natin public si Jesus. Let's make Him famous. Let's make Jesus popular in sa trabaho natin, sa family natin, sa mga kaibigan natin, sa community natin. Ang teachers natin, every Christian is gifted to serve. Lahat ng mga Kristiyano ay may kaloob na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na wala tayong kakayanan maglingkod sa Diyos, sapagkat yung Holy Spirit ibinigay sa atin para makaloob sa atin
Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, sabi dito, now there are varieties of gift, but the Spirit, so merong iba't ibang spiritual, may iba't ibang gift, pero isa lang ang Spirit na nagpakaloob nito sa atin, at yun yung ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Pag binasa natin to hanggang merong mga iba't ibang kakayanan na ibinibigay ang Santong Espiritu sa atin. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, pero isa lang ang Diyos na kumikilos, at isa lang ang Santong Espiritu ang gumagawa sa atin. So, yung Santong Espiritu ang patunay natin sa buhay natin na gumagawa ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. At napagkaroon tayo na minsan napagkaroon ng karunungan ng kaalaman na mag-share, magturo, at ito rin yung espiritu na to ang nagbigay ng ibang kakayanan sa iba. Kung may marunong magpagaling sa sakit, merong gumawa ng himala, merong pahayag ng mensahe, merong mga different gift, merong iba't ibang kakayanan na ibinigay, kagaya ng pagsasalita ng iba't ibang wika, no? Pero isang spirito lamang ang gumagawa nito at namamahagi ng iba't ibang kalooban sa bawat isa ayon sa gift. Lahat tayo gifted sa iba't ibang kaparaanan. Yung ating pagsasalita, kahit timid tayo or hindi magaling magsalita, gagamitin yan ng Santong Espiritu para marami makakilala sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi mo pa alam yung spiritual gift mo, may mga assessment dyan online na pwede ka mag-search para makita mo kung ano yung spiritual gift na ibinigay sa'yo at gamitin mo yun ng Panginoon para magbigay ng glory to God. Use it, and every Christian called to witness. Lahat ng Kristiyano ay tinatawag ng Panginoong Diyos para maging saksi sa buhay natin. But we have received the power for us to become the witnesses. How grateful are God. Pag sinabing witness, napatunayan mo na si Kristo, siya yung anak ng Diyos, nanahan sa'yo at bumago ng buhay mo, na-experience mo siya at gusto mo rin na ma-share sa iba at ma-experience ng iba. Yung mga taong hindi binabahagi si Kristo sa iba, sila yung nakakakilala sa Kristo sa pangalan lang, sa idea lang, pero yung experience hindi naranasan. Kaya kasi kung naranasan mo ang Panginoong Hesus Kristo sa buhay mo at naranasan mo yung pag-ibig niya, yung may biyaya ng Diyos, you can't help but share the Lord Jesus Christ to others. Kung nakita mo yung Panginoong Hesus Kristo ang susi sa lahat ng hinahanap ng tao, kung nakita mo ang Panginoong Hesus Kristo sagot sa lahat ng tanong ng tao, makikita mo ang Panginoong Hesus Kristo ang solusyon sa pinakamatitinding problema ng isang katauhan. Hindi ba natin nanaisin na ibahagi ito sa iba? Kung si Panginoong Hesus Kristo ang center ng buhay natin, ay magandang manaisin natin na maging center din ito ng ibang tao na nagpabago ng buhay natin. So every Christian is called to witness, at kailangan mapakilala natin ang Panginoong Hesus Kristo sa mga tao sa paligid natin. At dito, kasi meron tayong mga na-witness. Ito ba sa buhay natin? Itong mga nakaraang linggo, may na-witness ba tayo na meron tayong na-experience kay Jesus na pinakamatinding problema ng sangkatauhan is kayang ma-resolve? Ano ba yung problema ng sangkatauhan? Kasalanan, kamatayan ko, si Kristo ang solusyon dyan. Tanong, i-share mo ba? Maibabahagi mo ba? So, ito na yung pagkakataon na maibahagi natin siya. At ito yung pagkakataon na maging witness tayo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. And every Christian is rich in every potential. Lahat tayo may potential. Lahat tayo. Pag sinabing enrich, nasa iyo na yan. Bilang anak ng Diyos, enrich na tayo sa potential. At pwede natin sabihin na walang potential ng ibang tao kung malayo sa Diyos, kung nabubuhay sa kasalanan. Pero kung ikaw pinili ka ng Diyos, naging anak ng Diyos, minahal ka ng Diyos, you must be enriched the potentials that God gave to you. Nasa iyo na yun, nasa katauhan mo na, i-share mo na